Walang kasiguruhan pero ibinilang pa rin ni Coach Tim Cone ng mga players na naglalaro sa bilig kabilang si Kai, si Dwight, si Mike Phillips, QMB at AJ Edu para sa Asian Games. Hindi rin umano pinayagan si Kevin Kembao at Carl Tamayo ng kanilang team para samahan ng Gilas at si Coach Tim Cone. Hindi pa rin sinusukuan si Kai Sotto para sa paparating na Asian qualifiers ng World Cup. Ayon sa kanya, game changer si Kai, dahilan para hintayin nito ang kanyang oo o hindi. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa listahan ng players na posibleng sumabak sa Asian Games na gaganapin sa Japan, nakalista pa rin umano si Kai Sotto, si Dwight Ramos, AJ Edu, QMB and Mike Phillips. Ito ay sa kabila ng walang kasiguruhang makakabilang sila sa nasabing hanay na nakadakdang magdepensa ng titulo ng Asia. Yan ang laman ng report ni Dadin Kinito Henson sa kanyang column sa Philstar. Hindi patiyak kung papayagan ng Japanese B-League ang mga players o Filipino players na kabilang sa Asian Heritage List na makapaglaro para sa Gilas Pilipinas sa Asian Games sa Nagoya. Gayunpaman, isinama pa rin ni Coach Tim Cone si Kai Sotto, si Dwight Ramos, AJ Edu, Kentin Milioro Brown at Mike Phillips sa 30-man roster na isinumite sa mga organizer bilang paunang listahan ng mga pangalan ng mga posibleng sasabak sa torneo. So malaking problema para sa Gilas kung sakali na hindi ma-release ng B-League ang mga players na yan, yung mga nabanggit natin. Si Kai Sotto pinakamalaking kawalan sa ilalim dahil sa kanyang height at rebounding, habang si Dwight Ramos at AJ Edu naman, nagbibigay sila ng athleticism, defense at versatility, di ba? Si QMB at Mike Phillips, dagdag din sana sa size at physicality ng Gilas. Kaya kapag sabay-sabay silang nawala dyan, hindi lang isang posisyon ang maaapektuhan kung hindi halos buong rotation. Sa kaso pa rin nilang dalawa mga playoffs, si QMB at si Mike Phillips, mas komplikado yung sitwasyon eh. Si QMB may procedure atang ginawa sa kanya, di ba? Kung hindi tayo nagkakamali. Kaya hindi pa malinaw kung kailan talaga siya pwedeng makabalik. Si Phillips naman may personal na commitment sa US dahil kasal ng kanyang kapatid. Pero yun na nga, yung pinag-uusapan natin dito, yung Asian Games, maaari din na maging problema ang kanyang B-League commitment or yung mga commitment nila dito sa B-League sakali na okay na sila pareho, di ba? Kaya kahit isinama sila ni Coach Tim Cone sa 30-man roster, malinaw na naghahanda rin ang coaching staff para sa possibility na hindi sila makalaro dyan. Lalo na itong mahalaga kasi Asian Games ang pag-uusapan eh, na hindi automatikong sakop ng FIBA release window. Kung hindi sila mapapalabas ng kanilang mga liga, kailangang umasa ang Gilas sa ibang players na available at handang sumabak sa laban. At dito papasok yung mga bagong pangalan sa pool. Hindi man pare-pareho ang experience nila kumpara sa mga veterano, pwede silang magkaroon ng mas malaking papel kung talagang marami yung mawawala dito. Sa dulo mga ka-playoffs, mas maganda siguro merong malinaw na backup plan ng Gilas kaysa umasa sa mga players na hanggang ngayon hindi pa sigurado yung availability. Kung ibinilang pa rin ni Coach Tim Cone ng ilang B-League players kahit hindi siguradong makakabilang sa hanay, ibinahagi naman ni Dadin Kinito Henson na hindi na umunoy isinama sa listahan si Kevin Kembao at Carl Tamayo. Nabanggit din sa report ang pangalan ni Renz Abando na matagal nang hinihingi ng fans na isama ni Coach Tim Cone sa hanay. Yan ang karugtong na ulat ni Dadin Kinito Henson sa kanyang column sa Philstar. Hindi isinama ni Coach Tim Cone sila Carl Tamayo at Kevin Kembao dahil umano sa paghigpit ng KBL sa pagpapalabas ng mga Filipino players. Hindi pinayagan si Kembao na sumali sa Asian Games dahil sa kanyang contractual commitment sa Goyang Sonos Sky Gunners. Muntik nang makuha ni Tamayo ang clearance mula sa Changwon LG Sakers. Pero nang hindi rin payagan ng Goyang ang paglahok ni Kembao, hindi na rin ibinigay ang permiso para kay Tamayo. Ang iba pang Filipino players sa KBL na sina Arvin Tolentino, Renz Abando at SJ Belanghel ay hindi rin isinama sa listahan. Again, malaking kawalan para sa Gilas ang hindi pagkakasama ni Kevin Kembao at Carl Tamayo. Lalo na si Kembao, isa siya sa mga players na may size, shooting at versatility na pwedeng maging mahalaga sa national team. Sa sitwasyon ng Gilas ngayon mga playoffs, bawat player na hindi available, malaking epekto niyan sa rotation at sa mga option ni Coach Tim Cone. Mas nakakapanghinayang naman ang sitwasyon ni Carl Tamayo kasi nga, muntik na rin siyang mabigyan ng clearance ng Changwon LG Sakers. Ibig sabihin, may posibilidad sanang makasama siya sa Asian Games. Pero nang hindi pinayagan ng Goyang Sonos Sky Gunner si Kembao, hindi na rin natuloy ang clearance ni Tamayo. Kung yun talaga yung naging dahilan, malinaw na hindi na lang individual decision ng isang club ang naging usapin dito mga playoffs, kung hindi parang naging mas mahigpit ang KBL pagdating sa pagpapalabas ng Filipino players. At syempre hindi rin may iwasang pag-isipan ng hindi pagkakasama ni Renz Abando.
Matagal nang may mga fans na nagtatanong kung kailan siya mabibigyan ulit ng pagkakataon sa Gilas, lalo na at may international experience na siya at may kakayahang magbigay ng athleticism, defense at syempre scoring sa wing position. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, mas ramdam ang panghihinayang kasi nga isa na naman siyang option na hindi na pagbigyan. Ang problema, management or team pa rin ang masusunod. So baka ganun din ang mangyari, baka hindi rin siya payagan kung sakali na nailista siya, di ba? Ganito rin ang magiging usapan para sa ibang Filipino players na matagal nang hinihiling ng fans na may isama sa national team. Hindi naman ibig sabihin na automatic kung dapat silang mapasama sa Final 12 Pero magandang magkaroon sila ng pagkakataong ma-evaluate at mapatunayan ang kanilang sarili kahit sa practice man lang, di ba? Samantala, tila hindi naman sinusukuan ni Coach Tim Cone si Kai Sotto. Sa huling report na inilabas ng The Manila Times, ibinida nito ang kagustuhang makabilang sa hanay si Kai Sotto ngayong paparating na second round ng Asian qualifiers ng World Cup. Ayon pa sa veteranong coach, malaki ang magagawa ni Kai sa laban ng Gilas sa Jordan at Iran na nakatakdang ganapin sa Mall of Asia Arena ngayong Agosto. Yan ang laman ng pahayag niya sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Wala pa kaming natatanggap na opisyal na no, pero naiintindihan namin na may ilang bagay pa siyang inaasikaso sa US na maaaring makaapekto sa kanyang availability. Siyempre, kailangan talaga namin siya kung makakasama siya. Game changer siya eh. So malinaw sa pahayag ni Coach Tim mga playoffs kung gaano kahalaga si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas ngayon. Hindi lang dahil sa kanyang pangalan kundi dahil sa mismong pangangailangan ng team sa World Cup Asian qualifiers. Sa mga laban kontra Jordan at Iran, malaking bagay ang kanyang laki, rebounding at presensya sa loob, di ba? Kaya talaga masasabi na malaking kawalan kung hindi siya makakasama dyan. Ang nakapanghihinayang lang siguro is hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na sagot kung makapaglalaro ba siya o hindi. May mga commitment pa si Kai sa US na kailangan ayusin base na rin sa report, kaya hindi rin siguro makapagplano ng buo yung coaching staff. Para kay Coach Tim, kailangan nila si Kai pero kailangan din nilang malaman agad kung available siya para makapagdesisyon kung paano bubuuin yung lineup. Dito nagiging mahalaga yung communication Hindi naman kailangan pilitin si Kai kung may career commitments talaga siyang kailangan asikasuhin, pero dahil napakahalaga ng window na to para sa Gilas, mas makakatulong kung maaga pa lang malinaw na ang kanyang desisyon dito. Kung makakasama siya, malaking dagdag yun sa tsansa ng Gilas, di ba? Kung hindi naman, kailangan ng maghanda agad ng alternatibong plano ang coaching staff.